sasagutin ko na. Kung bakit ganito ako kapayat at kung bakit ganito na po yung kanipisan ko, ayan, ito po, dito po ako nagpagawa. Hi guys! So dahil napakarami yung nagtatanong, sasagutin ko na. Kung bakit ganito ako kapayat at kung bakit ganito na po yung kanipisan ko, ayan, ito po, dito po ako nagpagawa. Nagpagawa ng ilong. So dito po ako humiga noong 2023. Yes, 2023. 2023 po, June 5, dito ako humiga at nagpagawa ng nose. No, hindi po ako dito nagpalipo kasi hindi po ako nagpalipo. But I will take that as a compliment. Thank you dahil feeling mo nakalipo to, ito, at ang kung saan-saan pang bahagi ng katawan ko. Thank you for that. It's so flattering and everything nice. Pero I have nothing against women or people or kung sino man na nagpapalipo. Kasi to be honest, kinonsider ko rin magpalipo no. It's okay to not be okay, Ira. Sinabi ko yung kila Ate Ana. Gusto ko na lang magpalipo kasi hindi talaga lumiliit yung braso ko. Yun pala, mali lang ako ng pagka-calorie deficit. But yes, ang pagpapapayat ko po ay puro calorie deficit, fasting, and we will have another vlog about my fitness journey, my exercise, and my new lifestyle. Pero ngayon, ipapakita and i-explain ko po sa inyo kung paano tumangos ng ganito ang aking ilong. So yes, dito kami nila Doc J. Recasata, Doc Nikki, si Doktora Nikki ang anak nila. Dito nila ako ginawa. Ano ka nila ginawa? Ginawa? Ginawa ng ilong. And si Nurse Jo, dito nila ako ginawan ng ilong. Ayan. Magtatay po yung gumawa ng ilong ko. Ayan. So, dito po tayo sa Faces and Curves and papakita ko po sa inyo kung saan po ako nag-recover and nag-wait bago ako makauwi habang may tahi yung ilong ko. Dahil ako lang po mag-isa na nagpagawa ako ng ilong. So, there. At sa mga naghahanap po, bakit lumiit ang babies ko? Andito na po sila. Hindi, joke lang po. Hindi. As I was saying, dito po yung recovery area ng Faces and Curves. Dito po ako naghintay na may sumundog sa akin. Kasi then again, mag-isa lang po ako na nagpagawa ko ng ilong. Sinurprise ko po ang mga tao sa bahay. Hindi ko alam na magulang ko. So, umalis po ako ng bahay. Akala nila magtatrabaho. Pagbalik ko, matangos na ang ilong ko. So, nakamas ako ng tandang-tanda ko pa yan. Napapunta dito, alam ko nakataksi lang ako eh. Tapos pag uwi ko, nakamas ako. Sabi ko, mataas sa kwarto niya. Ang ginawa mo! Ay ko, hala! Yun na lang din sabi niya. Mas madaling mag-sorry kesa magpaan. Joke lang, wag niyong tutularan yan. Yun lang yung experience ko and gusto ko lang i-share sa inyo na I'm such an impulsive... na para bang binili ko yung ilong. And dito rin ako bumalik after a week para patanggal yung tahi ng ilong ko. Yan, dito ako umulo noon, tapos nilinisan nila nurse niyo. Ganun. Tapos nga, ganun na yung ilong. So, yes, and we're gonna go somewhere that is memorable sa akin. Ito yung pinaka-memorable na area ng Faces and Curves. Dito ko kasi huling pinicturean yung ilong ko bago siya tumangos. So, ayan, may malaki kasi silang salamin dito. Dito ko huling nakita na pango ako. Babay sa'yo. Iba na itsura mo later. Hindi ko alam kung naririnig niya ako. So, this is such a memorable area for me. And dito naman ako, dito ako nagpa-consult. So, dito ang office ni Doc J and ni Dr. Sheila. Dito nila kriniticize yung ilong ko. Tandang-tanda ko pa nun. Unang punta ko dito for consultation, sabi ni Doc J, picture tayo for before and after. So, nagpicture kami sa white background ng side view, kabilang side, and then front view. Tapos sabi niya, tignan niyo yung digicam niya. Parang hindi naman kailangan. And mind you, ganito yung itsura ko nun. So, naalala ko pa, a core memory rin. Habang ginagawa niya po kasi yung ilong ko, ako po ay gising. So, nagjo-joke pa po siya habang binubuksan niya yung ilong ko. Di binubuksan niyang ganyan. Tapos sabi niya, hala,
3 na yung butas ng ilong mo. So, paano ka tatawa? Paano ka tatawa nakabukas yung ilong mo? Hindi ko rin talaga alam sa pagmamahal sa akin ni Doc J. Tapos, nung nilalagay niya ganyan. Hala, baliktad yung nalagay kong silicone, okay lang ba? So, hindi ko na rin talaga alam kung gusto niya ba akong pasayahin, panervyusin. What if humalakhak ako habang bukas yung ilong ko, di ba? Ano kayang itsura ng nose line ko ngayon? At after ng lahat-lahat na yun, dito naman ako pumunta for my other recovery sessions. Dito nila ina-RF yung ilong ko after siguro mga 2 weeks or 3 weeks. Yan, dito nila ina-RF yung ilong ko 3 times a week or 2 times a week kasi para ma-reduce yung swelling and mas bumilis siyang makarecover dahil wala pa pong isang buwan, nagtitaping na po kami ng senior high. So kung makikita nyo sa pilot episode ng senior high, may pagka-Egyptian pa po si Roxanne. And after a year, iba na po yung ilong ni Roxy. Ganun po ang progress ng ilong ko. So yes, dito po nila ina-RF yung ilong ko, yung pisngi ko, at lahat ng mga namaga sa akin after the procedure, the rhinoplasty. So, gusto ko rin kayo palang sagutin dahil ang dami nagtatanong, ano ba ang pinagawa ko sa ilong ko? Gusto ko lang i-address dun sa mga nagmamarunong dyan sa comment section na puro non-surgical yan, non-surgical. Yes, ganun kagaling yung doktor ko. Mukha siyang non-surgical but no. This is a 3-procedure surgery. Nagpa-rhinoplasty po ako, tip-plasty, and alar-plasty. Hindi po ako nagpa-threads, hindi po ako nagpa-hyco, hindi po ako nagpa-lift. It's a surgery. And very much open po ako dyan. Sa katunayan, nasa bio ko po na Nose by J. Recasata. At nasa highlights ko po ang faces and curves, ang before and after ng ilong ko. There's no secrets. Kaya kung ikakalat niyo yung mga rumor tungkol sa akin, sana naman may proof kayo kasi hindi iyang comment section lang ang pinagbasihan nyo kasi lahat naman isinawalat ko na sa inyo, di ba? So yes, then again, hindi to threads, hindi to lift. Mukha lang ganon sa sobrang natural ng pagkagawa ni Doc. Pero this is all a surgical and went under knife, stitches, needles, and everything nice. Amen. So ayun po ulit, gawa po ni Jesus ang ilong ko. Kasi Doc Jesus Recasata po yung name ng doktor ko. So, pasok pa rin po siya, nagawa siya ni Jesus. So, thank you all so much. Sobrang long overdue na po nitong vlog na to. Meron po ako talagang clips ng pag-document ko ng pag-rhino ko, pero nawala po yung cellphone. And guess what? This year ko lang siya nakita, natagpuan. So, ngayon ko lang na-recover yung mga clips, yung mga videos, yung mga footage na nagpa-rhino ko from before entering the surgery room, after, and yung buong recovery process ko. Which ilalagay ko rin sa video na to. Panoorin nyo na lang. So, ayun guys, bukod sa rhinoplasty journey ko na inikot ko kayo kung saan talaga na-born ang aking ilong, gusto ko rin i-address yung mga issue na nagsisirculate lately kasi it's getting out of hand. Yung iba, nagsispread talaga and ewan ko kung bakit ang daming tao na gustong nagpipit against women. Parang gusto talaga nila na magkakaaway yung mga totoong magkakaibigan. Kami, personally, tinatawanan lang namin. Pero syempre alam naman natin kung gaano karaming mga Pinoy ang sakit ay maniwala sa fake news. So, hindi po totoong magkaaway kami ni Ate Ashley. Para po dun sa mga hindi nakakaalam ng issue, yes, I'm aware. I lost so much weight and I'm happy about it kasi yun po talaga yung goal ko. Nagpapapayat po talaga ako to make my body look proportion and for me to be more comfortable and confident sa mga sinusuot kong mga damit na dati hindi ko nasusuot because it doesn't fit my body type. Nag-TikTok ako ng isang video na parang nilalaro-laro ko yung isang DC and then most of them, na-notice nga talaga na pumayat ako. Tapos, isa doon si Ate Ashley Ortega. Ate Ashley commented na, payat mo na bebe, kumain ka naman. And for me, since may relationship kami ni Ate Ashley, na-gets ko yung nire-relay niya sa akin. So, I took it as someone na concerned sa akin, as someone na ate figure, and I replied. Nag-reply ako doon sa comment niya. Sabi ko, thank you Ate Ash, love you. Ganon yata yung sabi ko. Oo, parang ganon. Thank you Ate Ash, love you. Pero, ang daming nag-circulate sa iba't ibang articles, iba't ibang social media platform na tinik ko daw yun against Ate Ash na siya daw yung pinariringgan ko. Yung pinariringgan ko sa post ko na bark all you want. Which is wrong.
mali po yun. Hindi po si Ate Ash yung pinariringgan ko doon. Kasi po, meron din akong pinost na ibang video naman sa lahat ng social media ko. And nasa 600 pa lang yung comments noon, same day kong pinost. Wala ni isa akong nabasa na positive or magandang comment. Lahat binabody shame ako, lahat sinaslut shame ako, lahat kung ano-anong names yung tinawag sa akin. And most of the comments are saying ridiculous rumors about my body and about procedures that I have gone through. Which is, for me, masyado ng sobra. Kaya ako nag-post ng ganon na talagang feel na feel ko yung katawan ko, ganda-gandahan ako, and bark all you want. And I specifically said sa caption na yon, some women. Hindi ko po nila lahat dahil may mga babae naman din po na nagli-lift ng aking confidence. May mga babae po na tinutulungan ako sa physical and fitness journey ko. So I specifically said na some women talagang ibababa at ibababa ka when you feel at your prettiest state and your most sexy or hot state ng physique mo. So, ayun lang guys. I hope wag tayong basta-basta maniniwala sa mga rumors, sa mga fake news, and wag po nating gawing basehan ng pag-fact check ang comment section. Dahil yung mga comment po na yan, madalas troll, madalas mga fake accounts, madalas mga dummy. So, yung iba po, pwede naman sigurong mahanap sa social media nung tao pinag-uusapan. Yung iba may mga interviews or articles about that person. And I made this article, naging writer na ako. So, I made this video para i-address yung mga nagsasabi na anong procedure yung pinagawa ko sa katawan ko. Again, hindi po ako nagpalipo, hindi po ako kung ano-anong siyensya or surgery para pumayat. Ituturo ko sa inyo, share ko sa inyo yung mga tips kung paano ko na-reach yung aking weight loss goal or ang aking current weight and current physical state. So, yeah. Thank you everyone for watching. Let's spread love. Huwag nating ipit ang women against each other. Let's be kind. It's free. And be compassionate. Let's be a friend na someone needs you to be. Hi guys. Kakagising ko lang. Galing ako ng taxi. This is it. Pagpasok ko dito, matangos na yung ilong ko. Oh my gosh. Ayan yung video ko pagdating ko dito sa building na to kung saan nakalagay ang Faces and Curves. And yes, mag-isa po ako nun. Nag-book lang ako nun papunta dito. Walang nakakaalam sa bahay. Tapos, pagpasok ko dito, nag-vlog ako, nag-full document talaga ako kung gano'ng katagal naghintay, ganito, ganyan. And then, pati yung pagpasok ko doon sa mismong surgery room, nilabas din ng Faces and Curves yun. Hi guys! So, papasok na po tayo sa mahiwagang patungo sa Narnia. So, dito po magbabago ang buhay ko. Since to. Bye! Ayan yung nagbabay ako nang naka-lab gown na ako. Tapos, papaset up na ni Doc J yung mga paraphernalia para magawa ang aking ilong. Ayun! Tapos, eto naman yung video ko pag uwi ko ng bahay. So, same day yan, June 5, if I'm not mistaken. June 5. Ay, ano rin pala, trivia. Yung ilong ko, sa sobrang galing ni Doc, or sa sobrang pangit ng ilong ko. Hindi. Sa sobrang galing ni Doc, ano lang pala yan. Nasa 1.5 or 2 hours lang ginawa. Meron kasing ibang procedure ng ilong na ginagawa siya for 7 hours, ginagawa siya for 9 hours, 5 hours. Yung sa akin po, 3 procedure, ALR-plasty, niliitan yung ilong ko, tip-plasty, and rhinoplasty. 1.5 or 2 hours lang. Ganun kagaling si Doc Zay. And ganito yung kinalabasan. Kung makikita nyo, hindi naman siya mukhang minadali. Mukhang alam talaga ni Doc yung ginagawa niya at yung pangangailangan ng pagmumukha ko. So yes, hindi ko ito pinagsisiyan and I'm so proud of it. And then, ito naman yung itsura ko. Madaling araw after kong magpagawa, ganyan siya kamaga. Ito yung nagkikrave ako sa pagkain pero hindi ako makakain kasi hindi ako makabuka ng bibig dyan, guys. Sobrang kapal ng buong ano ko dahil namamaga. So, ganito lang yung ko. Ganun lang. So, kung kakain man ako ng kahit ano, hindi ko rin mangunguya. Kasi pag yung muscle ko,
nagtigas siya, nadadama yung ilong ko, masakit. Nung ginagawa yung procedure, wala akong naramdaman at all. Pero yung recovery, ang sakit. Tapos, pauwi pala, kada yugyog, kada lubak, parang feeling ko mahulog yung ilong ko. Ganyan ako. Tapos sobrang bagal ng andar namin sa EDSA. Tapos, ramdam na ramdam ko, para bang suspension yung ilong ko. Ganun ka-sensitive yung ilong ko. After na, ganun. Tapos, nung umiinom-inom na ako ng mga gamot, syempre kahit na ang dami ko iniinom na pampantay swell, ganito pa rin ako kamaga. Mukha akong koala, mukha daw akong cyborg, mukha akong kung ano-anong pangalan na tinatawag nila sa akin sa bahay. And lagi lang ako nagko-cold compress niyan. Tapos, ang pangulangot ko po ay Q-tips. Q-tips, cotton buds lang sa amin yun. So yun, ganyan-ganyan, linis-linis ng mga dugo. Hot water yung panlinis ko sa dugo. Tapos, may binibigay silang mga ointment para doon sa sugat sa labas. And then, eto yung pinakamaga kong muka, second night ko. Second night post-procedure. So, ayan. Ganyan siya kamaga. Ganyan kawala na yung mata ko. And take note, nagpa-lashes at nagpakilay ako bago magpagawa. Kaya, on flick yan. Naka-extension yan. Cyborg at koala. Naplakado. Ganon! And then, eto yung medyo nakakalakad-lakad na ako. Ito yata yung unang labas ko ng bahay. After 5 days yata, or after 4 days. Yan, nakapanood na ako ng laro ng boyfriend ko sa basketball court. Pero nakamask ako, syempre. And then, after a week, bumalik na ako sa Faces and Curves to have my stitches removed and para ipacheck kay Doc. Kasi, natamaan yung ilong ko, so medyo tumabingi siya. Papakita ko rin sa inyo yung sinusukat ko yung ilong ko na hindi siya nasa gitna. Ewan ko kung mapapansin nyo, pero ngayon hindi na siya super duper OA. Pero normal naman yun sa mga nagpapagawa. Hindi talaga siya 100% pantay, hindi siya even, hindi siya symmetrical. Binigyan naman ako ng disclaimer ni Doc niyan na yung nostril mo, yung lahat yan, hindi yan 100% symmetrical. Dahil ang totoong mukha rin naman ng mga tao, hindi rin siya 100% symmetrical. Grabing favorite ka na ni Lord kung sobrang symmetrical ng mukha mo, pang modelo na yung mukha mo. And then, ayan, ito yung first ever na nag-makeup ako, nag-try akong mag-makeup. Ayan, plakado, ganyan. And ito rin yung itsura ko na nagpipigil ako ng tawa. Kasi bawal ka tumawa, guys. Bubuka yung tahi. And ito naman yung video ko nang nakapunta na ako sa ABS-CBN for our pre-prod or meeting for senior high. Kung makikita nyo, medyo mukha akong Egyptian pero bearable, tolerable, viewable. Approachable yung ilong ko niyan. Approachable. Hindi nakaka-intimidate yung ilong ko niyan. And kung makikita nyo, nagbe-breakdown ako niyan. Ikukwento ko sa ibang araw kung ba't ako nagbe-breakdown. So yeah, yun ang 2-week journey ko ng aking post-op. And this is me now. So, disclaimer, hindi po ako pumunta sa ibang medical clinics, sa ibang may mga slimming journeys or mga slimming procedures na aesthetic clinics or kung ano mang tawag sa kanila. I'm under Faces and Curves po. So, yung mga nagkiklaim na nagpunta daw ako sa ganito, nagpaganto daw ako ng blank slim journey, ganyan. No po, hindi ko po ibibigay sa kanila yung credit kasi lahat po ito dahil sa hard work ko, dahil po sa pagiging discipline ko, calorie deficit, proper lifestyle, and i-share ko. Ibu-bulletproof ko yan. Bulletproof! I-itemize ko yan, guys, para malaman ninyo. Ituturuan ko din kayo ng mga tips kung paano ko to na-maintain, kung paano ko to na-achieve. Okay? See you sa next vlog!